Hello, hello. Good morning po mga kapatid. Pakaway naman po kung naririnig niyo po ako. Okay, how about yung yung mga kapatiran natin sa Balanga. Tama ba? Balanga District Jail. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At yan, binigyan tayo ng Panginoon ng another opportunity. Isang pagkakataon muli para tayo pong muli ay makapagkinig ng kanyang mga salita. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan sa umagang ito, pwede po bang samahan niyo ako sa isang maikling panalangin? Tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na muli po kami po ay makakapakinig ng iyong mga banal na salita. At Lord, sinabi mo po na ang mga katotohanan na aming mapapakinggan ay siya pong magbibigay ng kalayaan sa bawat isa sa amin. Kaya dumudulog po kami, Panginoon, idinudulog po namin ang aming mga puso at mga kaisipan na siya mong punan, Panginoon, sakupin mo kami, O God, at puspusin mo kami ng iyong banal na salita, banal na Espiritu para po sa ganon maintindihan po namin ang mga banal na salita mo, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang ako bilang tagapagsalita. Wala po akong kakayahan, Panginoon, na makapagligtas o makapagpagaling. Pero ikaw, Lord, na aming sinasamba at itinataas at siyang mangungusap sa bawat isa sa amin ay may kapangyarihan na gumawa ng milagro kahit ngayon din sa puso at buhay po ng mga kapatiran naming mga PDLs, O God. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot na langin, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, dumako po tayo sa salita ng Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po hindi lamang po nakakapagligtas. Kapag sinabi po natin na ang Diyos ay makapangyarihan at siya po ang pinanggagalingan ng kaligtasan, hindi lamang po yung kaligtasan ng ating kaluluwa para hindi po tayo pumunta sa impyerno. Alam niyo, package deal po. Kaya mapalad po ang bawat isa sa atin dahil binibigyan po natin ng puwang ang Panginoon sa puso po natin. Binibigyan po natin ng oras. Hindi po lahat ng PDLs gusto nilang mag-attend ng Bible study, di ba? Hindi lahat ng PDLs gusto nilang dumalo sa mga gawaing espiritual. Pero ngayon po mga kapatid, ay nandito po tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya mapalad ka, hindi ka babalik sa selda mo na walang nabago at wala kang napala. Merong gagawin ang Lord sa buhay mo. At ngayon pa lang, dapat we claim it na, dapat panghawakan na natin. Panghawakan na natin yung katagumpayan na gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sabi ko kanina, ang kaligtasan po na ipinangako ng Panginoon sa atin ay kaligtasan na pangkalahatan. Hindi lamang po para sa kaluluwa natin, para hindi po pumunta sa impyerno, pero pati po yung ating mga kalusugan, pati rin po yung ating mental na estado. Alam niyo po, napakauso po ngayon, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, ang depression, trauma o kaya phobia o kaya takot. At yan po ay ginagawang kasangkapan ng demonyo para lalong idiin ang mga tao dito sa mundo. Lalo niyang pahirapan ang mga tao dito sa mundo. Pero hindi po yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nilikha ng Panginoon para po sana ma-experience natin yung pagpapala ng Diyos. Ma-experience po natin yung kasaganaan. Yan po ang ipinangako ng Panginoon sa kanyang salita. That God has created us para sa ganun ay ibigay niya sa atin ang kaligtasan, para ibigay niya sa atin ang kasaganaan. Will po ng Panginoon, kalooban po ng Panginoon na tayo po sana ay maging masagana. Pero alam niyo po kasi ang nangyari dahil sa simpleng pagkakasala po nila Adan at Eva, ayan, dumaloy na po ang kasalanan hanggang sa henerasyon na ito. At ang tao, hindi niya namamalayan na dahil sa paghahanap niya ng mas marami pang karangyaan, na mas matugunan pa ang kanyang mga pangangailangan, hindi natin namamalayan na unti-unti tayong lumalayo sa kalooban ng Diyos, na unti-unti po tayong lumalayo sa presensya ng Panginoon. Huli na nang nalaman natin na nasa kaharian na pala tayo ng demonyo. Lahat po tayo ay nagkasala, yun po ang sabi ng Panginoon. Everyone, lahat po tayo, wala pong spared, walang kasalanan dito. Lahat po tayo ay nagkasala at ang kabayaran po ng kasalanan ay walang iba kundi kamatayan.
At kapag sinabi po ng Panginoon na kamatayan, hindi po yung physical na kamatayan na tayo po ay matitigok o kaya hihinto ang ating paghinga at tayo po ay ililibing. Opo, kamatayan po yan. Pero yan po ay isang physical na kamatayan. Pero yung spiritual po na kamatayan na tinutukoy po ng ating Panginoon, yun po yung pagkakawalay natin sa presensya ng Diyos. Yung wala na po tayong connection, wala na po tayong relasyon sa ating Panginoon. Kaya hindi akala natin, ay di bale, pinanganak akong Kristiyano, pastora, kaya alam ko, pupunta ako sa langit. Ay di bale, pastora, ang mga magulang ko ay lingkod ng Diyos, kaya pupunta ako sa langit. O mayroon po tayong ganun na kaisipan minsan. Pero hindi po yan ang tinitignan ng ating Panginoon. Dahil ang salvation po, ang kaligtasan, ay individual po. Kaya mapalad po ang bawat isa dahil napapakinggan po natin ang salita ng Panginoon at dito po natin nalalaman ng mas malalim pa at mas malawak ang mga plano po ng ating Panginoon sa ating buhay. Okay? So, puntahan po natin ang isang kwento dito sa Bible na kung saan si Jesus po ay nakapagpagaling. Okay? Ang ating Panginoon po ay nagpapagaling. Ano man pong sakit yan, mapa-spiritual man yan, mapa-physical man yan, mapa-mental man yan, sa isip man yan, o sa emotion man yan, kayang-kaya po tayong pagalingin ng Panginoon. At nakahanda ang Panginoon na magpagaling ngayon. Ang problema, ang tanong po ba sa ating lahat, ready po ba tayong hilingin ang kagalingan mula sa ating Panginoon? Dapat ihanda po natin. Okay? Ihanda po natin ang ating mga puso at isip ngayon dahil titignan po natin kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay po ng isang taong ito. At umpisahan po natin ang pagbabasa natin in the book of John chapter 5 verses 2 to 9. Tingnan nga po natin. Sa isang pintuan sa lungsod ng Jerusalem, kung saan idinadaan ang mga tupa, ay may paliguan doon. There is a pool. Merong paliguan, isipin na lang natin na swimming pool para mas dali nating maintindihan ang kwentong ito. So meron isang paliguan na ang tawag sa wikang Hebrew ay Bethesda. Okay? At sa paligid nito ay may 5 silungan. Okay? At sa susunod na bersikulo, next verse please, kung saan dito sa pool na ito, doon sa paliguan na yon, ito ay napapaligiran ng mga taong may sakit. Kung saan nakahiga ang maraming may sakit. May mga bulag, may mga pilay, at may mga paralitiko. Nandun silang lahat. Ano ba ang katuturan ng paliguan na ito? Kasi hinihintay nila na gumalaw yung tubig. Hinihintay nila na gumalaw yung tubig na yon dahil paminsan-minsan lang ang opportunity na gumalaw ang tubig na yan. At sino ang nagpapagalaw ng tubig na yan? Kung titignan natin babasahin po natin yung original po na manuscript ng bersikulong ito. Sabi niya doon, may isang anghel na kumakalaw-kaw. Ano? May isang anghel na nag-steer ng tubig na yan para gumalaw. At kapag ginagalaw ng anghel na yan, kinakalawkaw ng anghel na yan, ang paliguan na yan, at pumupunta o lumulusong yung mga may sakit, gumagaling sila. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga may sakit, hinihintay nila. Talagang binabantayan nila na kalawkawin ng anghel yung tubig, na pagalawin ng anghel yung tubig, at doon dali-dali silang pupunta at lulusong para gumaling. Okay, kaya binabantayan nila. At yung pagkalawkaw ng tubig or paggalaw ng tubig ay paminsan-minsan lamang po yan nangyayari. At may isang anghel na bumababa. Okay, ang unang makalusong sa tubig pagkatapos makalawkaw ng anghel ay gumagaling kahit ano pa man ang sakit nila. Kaya binabantayan nila yung paliguan na yan. And in the next verse, tignan nga po natin. At may isang lalaki doon na 38 years na may sakit na. Okay? 38 years na invalido. 38 na hindi makakilos, hindi makagalaw, paralitiko. For 38 years, imagine, ang tagal niyang hinintay na magkaroon siya ng opportunity na gumalaw yung tubig at makalusong din siya. Pero ano ba ang problema kasi? Bakit hindi siya makalusong-lusong? Kung babasahin natin sa susunod na bersikulo, sabi ng Bible, nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong naghihintay, matagal na itong may sakit, 38 years na siyang may sakit.
O baka may 38 years old na sa inyo dyan. Ganyan po katagal na naghintay ang lalaking ito. Kaya, tinanong ng Panginoon siya, gusto mo bang gumaling? Sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo bang gumaling? Yan ang tanong niya sa taong ito. At tingnan natin ang sagot ng may sakit na ito. Sabi niya, gusto ko po sana. Ang sagot lang naman sana sa tanong ni Kristo is, oo o hindi. Kasi di ba, do you want to get healed? Yes or no, yun lang naman ang isasagot mo eh. Oo o hindi lang ang sagot sa tanong ni Kristo. Pero itong lalaki, nag-pour out siya. Inilabas niya yung hinaing ng puso niya at sabi niya, gusto ko po sana. Pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig. Kapag kinakalawkaw ito, sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. O ito yung problema ng paralitikong ito. Yung sagot sana lang is oo o hindi. Pero ibinuhos niya yung hinaing niya for 38 years na gusto niyang gumaling. Pero ano ang problema? Hindi siya makalusong kasi walang tumutulong sa kanya. Habang kinakalawkaw yung tubig, gumagalaw yung tubig, gustong-gusto niyang lumusong, pero walang tumutulong sa kanya. Kaya hindi siya makalusong, kaya hindi siya gumagaling dahil walang tumutulong sa kanya para pumunta doon. At every time na mag-a-attempt siya na lulusong doon sa tubig, ay nauunahan siya ng iba. So for 38 years na ganoon yung kanyang hinaing. For 38 years na nahihirapan siya. At alam nyo kapag ganito ang sitwasyon ng isang tao, hindi lang yung physical mo ang may sakit, pati yung damdamin mo. 'Di ba magtatampo ka minsan? 'Di ba sasama ang loob mo? Ano ba naman ang mga taong ito? Wala ba silang awa sa akin? Ano ba naman ang mga taong ito? Wala ba silang nikatiting na pagpapahalaga sa kanilang kapwa? Ano ba naman ang mga taong ito? Hindi ako pinapansin. Hindi ba nila nakikita ang aking pangangailangan? Ano ba naman ang mga taong ito? Mga walang puso. You know, it's no longer the physical that has a sickness. Hindi na lang yung physical na katawan ng tao ang paralyzed, pati yung damdamin niya, pati yung isip niya na paralisado na rin dahil sa kanyang karamdaman, dahil sa kanyang sitwasyon. At minsan po sa ating mga buhay, mga kapatid, dinaranas din po natin ito. Hindi man siguro 38 years, hindi man siguro po tayo mga paralyzed, hindi man po siguro tayo invalido for 38 years. Pero sometimes sa ating buhay, parang nandun tayo sa sitwasyon na walang nakakakita. Nandun tayo sa sitwasyon na walang nakakarinig sa iyong mga hinaing. Nandun tayo sa sitwasyon na walang nagmamahal sa atin. Nandun tayo sa sitwasyon na wala ni katiting na atensyon, wala tayong nakukuha, pati sa ating mga pamilya. Kaya yan, napapakinggan po namin ang mga testimony ninyo. Napapakinggan po namin ang mga prayer request. Nakikita po namin, nababasa po namin ang mga prayer request ninyo. At doon po nakikita namin ang laman ng puso ng bawat isa. Yung longing ninyo na may yumakap sa inyo. Yung longing ninyo na once in a month, sana kahit isa sa isang buwan, merong dadalaw at magsasabi na, kumusta ka na tatay? Kumusta ka mama? Kumusta ka ate, kuya, ading? Kumusta kayo? O kaya sulat man lang. May mga pagkakataon na wala na para tayong pinagtakluban ng mundo, ano? Lahat na ay parang buhat-buhat natin, lahat ng suliranin. Wala tayong mapaghingahan ng ating kalooban. Yun yung mahirap. Amen? Pero ano ang maganda? Ano ang maganda pagkatapos na ipinur out ng taong ito ang laman ng kanyang puso? Pagkatapos na sinabi ng paralitikong ito ang kanyang mga hinaing, ang kanyang mga nararamdaman, naging honest siya. Ang maganda sa lalaking ito, naging honest siya sa kanyang nararamdaman. Hindi niya ikinubli, hindi siya nagpretend. Hindi niya itinago kay Jesus ang kanyang nararamdaman. Kaya ano ang napala niya? Sabi ni Jesus pagkatapos nito, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka. Hindi sinabi ni Jesus na ay ganun ba? O sige halika punta tayo doon sa tubig, ako ang tutulong sa iyo. Hindi na ganun ang ginawa ni Jesus. Sabi niya,
Diretso na. Sabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at lumakad ka. At ano ang ginawa ng lalaking ito? Sumunod siya. Sumunod siya sa iniutos. Hindi niya sinabi na ano ka ba naman, Jesus? Alam mo namang paralitiko ako eh. Alam mo namang paralyze ako, hindi ako makakilos, pababangunin mo ako. Tapos hindi mo pa iuunat ang iyong kamay para ako ay tulungan. Basta sinabi lang ni Jesus, tumayo ka. O di ba hindi niya sinabi na, o halika, tulungan kita para tumayo ka. Hindi eh. Sabi ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong papag at maglakad ka. Yun ang sabi ni Jesus. Pero itong lalaki, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagdalawang isip, hindi niya sinabi na, ang tagal ko ngang nakahiga, Jesus 38 years nga na sinabi ko sa'yo na hindi ako makatayo, hindi ako makakilos, tapos uutusan mo akong maglakad at buhatin ang aking papag. Hindi siya nagdalawang isip, ginawa din niya kaagad. Nung pagkarinig niya ng sinabi ni Jesus na tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At ano ang ginawa ng lalaki? Agad na gumaling ang lalaki, binuhat ang higaan at naglakad. Ginawa niya kung ano yung sinabi ni Kristo. Di ba sabi niya, tumayo, buhati at maglakad. At yun ang ginawa ng lalaki, tumpak, perfect obedience. Binuhat, tumayo siya, binuhat niya at naglakad nga ang lalaki at gumaling siya. Hallelujah! Ano ang makikita natin dito mga kaibigan? Ito po ay hindi po ito kathang isip lamang. Ang mga nasusulat po sa Bible ay may katotohanan. Ito po ay salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. At naisulat po ito para sa atin. Kasi Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ano ang makikita nating katuturan nito? Kung si Jesus napansin niya ang pangangailangan ng taong ito. Ano ang pangangailangan ng taong ito? Gusto niyang pumunta doon sa pool. Gusto niyang maglakad, pumunta doon sa kinakalawkaw, gumagalaw na tubig para gumaling. Pero hindi nga siya makapunta doon dahil limitado siya, hindi siya makagalaw. Kaya si Jesus na mismo ang lumapit sa kanya para ibigay ang katugunan ng kanyang pangangailangan. Ano ang pangangailangan mo, kapatid? Ano ang pangangailangan mo, kapatid? Ito ang tanong ni Kristo. Ito ang tanong na kailangan nating sagutin sa ating Panginoon. At kailangang maging honest tayo, kagaya ng paralitikong ito. Talagang binuksan niya ang puso niya, sabi niya, gustong-gusto kong gumaling, Panginoon. Pero walang tumutulong sa akin. Ganon din tayo mga kapatid, maging honest tayo sa ating nararamdaman. Lord, gustong-gusto kong manampalataya sa iyo, pero ang dami kong mga kasalanan na nagawa. Lord, gustong-gusto kong lumaya mula sa kasalanan na ito na ginagawa ko, pero hindi ako makalaya dahil sinasakop ng kasalanan or sinasakop ng galit or puot or sama ng loob ang aking puso. Lord, gustong-gusto kong magpatawad dahil sinabi mo na kailangan naming magpatawad. Pero Lord, ang sakit ng ginawa nila sa akin. Diba? Gustong-gusto kong maalis ang galit ko at puot sa aking puso. Pero Lord, trinaydor nila ako. May mga ganong mga pagkakataon sa ating buhay, mga kapatid. Na yun ang nagiging bilangguan natin. Ang bilangguan po hindi lang rehas. Kami po na nasa laya, pwedeng walang bilangguan, walang rehas sa aming mga harapan. Pero kapag kami po ay bilanggo ng aming nakaraan, kami po ay bilanggo ng aming galit, kami po ay bilanggo ng aming mga sama ng loob, ay mas malalang bilangguan po yan. Buti pa yung rehas, may pagkakataon tayong lumaya. Pero kapag ang bilangguan natin ay galit, sama ng loob, hindi pagpapatawad, yan po ang bilangguan na delikado. Pero narito po si Kristo. Nakikita po niya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin at kayang-kaya po niyang tugunan at pagalingin ang lahat po ng ating mga karamdaman, pati po yung karamdaman natin sa ating mga puso. Amen? Alam niyo, bago po utusan ng Panginoon si Moses, para alam niyo, naging bihag po, naging alipin po ng Ehipto ang mga Israelita. At alam niyo po ang mga Israelita, ito po yung mga anak ng Diyos. Sila po yung mga anak ng Panginoon. Pero alam niyo, inalipin ng Ehipto, inalipin ng Egypt ang mga Israel. Kaya, si Moses,
Nakita ng Panginoon si Moses bilang isang instrumento para mapalaya ang mga Israelites. Kaya sabi niya kay Moses, Moses, bumalik ka sa Ehipto at iligtas mo ang aking mga anak dahil naririnig ko ang kanilang mga hinaing, naririnig ko ang kanilang paghihirap at nakikita ko ang kanilang mga luha. And I am concerned about their suffering. Ako ay concerned sa mga paghihirap ng aking mga anak. Ito po ang isang bagay na kailangan po nating panghawakan. Tayo po ay anak ng Panginoon. Tayo po na nag-a-attend ngayon sa Bible study na ito, I believe we have accepted Jesus as our Lord and Savior. Tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas natin. Siya po ang namatay sa cross para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po sa impyerno, kundi po sa langit. Kaya tayo po ay anak ng Panginoon. At sabi niya sa mga anak niya na lumuluha at umiiyak dahil sa kanilang mga nararamdaman at sa kanilang mga paghihirap, nakikita po ng ating Panginoon. Kaya mapalad po ang bawat isa. Hindi po natin kailangang pumunta doon sa paliguan na yon na sinabi ng Bible. Si Jesus mismo ang lalapit sa bawat isa sa atin para tayo po ay pagalingin. Amen? Kaya nandito po ngayon si Jesus. Hindi po ako si Jesus, pero nasa kalagitnaan po natin ang ating Panginoon at nakikita po niya ang kaibuturan ng puso ng bawat isa. Pero kung tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon at isusuko ang buong buhay natin, may milagrong gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Yung sakit ng damdamin mo, yung galit mo, yung sama ng loob mo, na gustong-gusto mong alisin, pero bumabalik at bumabalik, kayang-kaya kang palayain ng Panginoon, kapatid. At hindi lang po dyan tayo palalayain ng Diyos. Isang milagro na palayain din kayo dyan sa loob po ng bilangguan. Kayo po ay subject to our prayers. Binabasa po namin ang lahat ng prayer request na naisusulat. Pinapasa po yan sa mga prayer warriors. At kasama po ninyo kami sa panalangin. Bawat isa po sa inyo mga kapatid ay subject po ng aming mga prayers. At hindi po maikli ang kamay ng Panginoon para palayain ang bawat isa. Hindi lamang sa ating mga sakit sa physical, sa damdamin or sa isip, kundi pati sa rehas na yan. May milagro pong magagawa ang Panginoon sa bawat tapat na naglilingkod sa Kanya. Pero ito po ang panghuling sinabi ng Panginoon sa taong ito. Kung babasahin po natin ang verse 14, ito po ang panghuli nating bersikulo. Verse 14, tingnan po natin. John 5:14, ito. Hindi nagtagal. Pagkatapos na gumaling yung tao, syempre naglakad-lakad na siya. Wala na siyang sakit, hindi na siya paralyzed, gumaling na siya nagkita silang muli ni Jesus. Nakita ni Jesus sa templo, praise the Lord. Kaya, kung kayo ay pagagalingin ng Panginoon at makaka-receive kayo ng milagro sa buhay ninyo dahil sa inyong paglilingkod at pagpupuri sa ating Panginoon, pumunta kayo sa templo ng Diyos, pumunta tayo sa presensya ng Panginoon para magpasalamat, maglingkod at magsamba sa Kanya. Amen? Huwag yung ang karaniwang nangyayari mga kapatid sa mga tao na nakakaranas ng milagro ng Panginoon o pagkatapos nilang na-receive yung miracle, palaboy na naman sila, nakalimutan na naman nila ang Panginoon. Kaya ito po ang gagawin natin. Magpasalamat tayo, magsamba, magpuri kung nasaan po ang presensya ng Panginoon. Dahil sabi niya dito, nakita ni Jesus sa templo ang taong pinagaling niya at sinabihan niya ang taong ito. Sabi niya, magaling ka na. Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa at baka mas masama pa ang mangyari sa iyo. Ulitin ko para mas lalong tumatak sa ating mga isip. Pinagaling tayo ng ating Panginoon. Sabi niya, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala pa. Huwag ka na ulit gumawa ng kasalanan. Huwag ka na ulit tumalikod sa Panginoon. Huwag ka na ulit magpagamit sa demonyo. Huwag na nating gawin ang mga bagay na ginawa natin sa nakaraan na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Dahil ang mangyayari? Baka mas masama pa
ang mangyari sa iyo. Kaya mga kapatid, alam niyo po ang isang rason kung bakit po nagkakasakit ang isang tao sa lahat po ng aspeto ng ating buhay dahil po sa kasalanan. Kaya yan ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, see to it, magaling ka na ngayon. You are healed already. You are well already. Sabi niya, huwag ka nang go and sin no more. Huwag ka na muling magkasala dahil baka mas malala pa ang mangyari sa iyo. So ang mga kapatid, minsan sa ating buhay, ang mga karamdaman po natin ay bunga po ng ating pagkakasala. Pero ang maganda doon, binigyan tayo ng Panginoon ng pamamaraan para makawala sa pagkakasala natin. Yan po ang pagpananampalataya sa Panginoon, pagsisisi, okay? Pagsamba, pagsuko ng ating buhay, pagpapapuspos sa atin ng Espiritu Santo para hindi na po tayo magkasalang muli. Alam niyo po, importante po na magpapuspos tayo ng banal na Espiritu. Huwag niyo pong paniwalaan yung sinasabi ng iba na, ang Holy Spirit ay hangin lamang yan, na hindi naman Diyos hindi po, malinaw po that the Holy Spirit is God. At siya po ang nananahan ngayon sa generation na ito. Siya po ang nandito na isinugo ng Panginoon. You know, when we were sinners, nung tayo po ay makasalanan, isinugo ng Panginoon si Jesus para siya po ang mamatay, para tayo po ay mailigtas. At nung namatay si Kristo sa cross at nabuhay siyang muli, di ba? Kaya nga ise-celebrate natin ang Holy Week ngayong katapusan ng buwan kasi gugunitain natin yung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay niyang muli para gampanan ang kanyang ipinangako na buhay na walang hanggan. Kaya nung nabuhay siyang muli, umakyat siya pabalik sa Diyos Ama sa langit. Kaya nandun siya sa langit. Kaya umiyak yung mga disciples, sabi niya, sino na ang mag-aalaga sa amin? Sino na ang magtuturo sa amin kung wala ka na? Sino na ang magpoprotect sa amin kung wala ka na? Pero ano ang sabi ni Kristo? Do not be troubled. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi ipinangako ng Panginoon ang power. The Holy Spirit will come. Bababa ang kanyang presensya, ang Espiritu niya mismo ang mananahan sa inyo at pagagalingin kayo at palalakasin kayo para kayo ay magtagumpay. Kaya hindi po tayo inabandona ni Kristo. Nandito po ang banal na Espiritu at yan po kailangan po nating hilingin every day of our life. Lord, puspusin mo po ako ng yung banal na Espiritu. Kasi kapag nananahan yung banal na Espiritu sa atin, ay mananahan ang love, joy, peace, patience, yung pasensya, pagmamahal, yung kagalakan na kahit na may problema, nagagalak ka. Ang kagalakan po hindi yung tawa ng tawa lamang, Hindi yung, nag-joke si kumpare o kaya si cellmate. Joke siya ng joke, tawa ka ng tawa. Hindi po yun ang joy. Ang joy po, yes, may masasabing joy din yun. Pero conditional kasi na may nag-joke kaya tumawa ka Pero ang joy mga kapatid, yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon ay hindi lang dumarating kung may nagjo-joke. Yan yung kagalakan na kahit na may problema, kahit na pagalitan ka ni warden or ni officer, kahit na nakorek ka, kahit wala kang dalaw, oh Lord, thank you pa rin dahil buhay ako, Panginoon. Thank you Lord dahil malakas ako, oh God. Thank you Lord kahit walang dumalaw sa akin, mahal ako ng aking mga kaselda. Thank you Lord dahil may Bible study, nalalaman namin na mahal mo kami. Yun po yung kagalakan na binibigay po ng ating Panginoon. Na kahit po dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, nakikita pa rin natin na nakakapagpuri tayo sa Panginoon because of the joy of the Lord. Amen? Kaya ito din po ang iniiwan ng Panginoon sa atin. Ngayon na pinagaling tayo ng Panginoon, binubuksan ng Panginoon ang ating mga mata. Maaring hindi po tayo bulag physically. Nakakakita tayo. Pero minsan, nabubulag po tayo spiritually. Hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Hindi natin nakikita ang mga bagong bagay na ginagawa ng Panginoon. Do you not perceive it? Sabi ng salita ng Diyos. See, I'm doing a new thing in your life. Gumagawa ako ng mga bagong bagay sa inyong mga buhay. Gumagawa ako ng milagro. Hindi nyo ba nakikita? Pinapagaling kita. Hindi mo ba nakikita?
Dahil nabubulag po tayo spiritually, kailangan po nating gumaling. Nabibingi po tayo spiritually. Hindi po tayo bingi physically. Pero sometimes hindi natin napapakinggan ang boses ng Panginoon. Hindi natin nagigets ang mga gusto niyang sabihin. Kaya bingi po tayo spiritually. We need healing. Kailangan po natin ng kagalingan. Hindi lang sa physical, mas lalo na sa ating spiritual. Kaya mga kapatid, sana po ang mensaheng ito ay naalis po sana ang mga nakatakip sa ating mga mata. Naalis po sana ang mga nakatakip sa ating mga tenga. Naalis po sana ang mga nakatakip sa ating mga puso. Maging malaya po tayo dahil si Jesus mismo ang lumapit para tanungin kung gusto niyang gumaling. At ikaw kapatid, gusto mo din bang gumaling? Sige nga, yung mga gustong gumaling, itaas nga nila ang kanilang mga kamay. Hallelujah. Manalangin tayo habang nakataas ang inyong mga kamay. Manalangin tayo. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoong buhay, salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na nalaman po namin at muli po na ipaalala ang kwentong ito para muli po kaming mapaalalahanan na may nagmamahal sa amin, na meron pong bukod tanging Diyos na nagpapahalaga sa aming mga buhay. At narito po, Panginoon, nakataas ang kamay ng bawat isa. Hindi ko po alam ang kanilang mga hinaing, Panginoon. Hindi ko po alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Hindi ko po alam ang kanilang mga nararamdaman. Ikaw po, Panginoon, na makapangyarihan ang nakakakita. At sabi mo po sa inyong mga salita na nakikita mo ang kaibuturan ng puso ng bawat isa. Lord, habang nakataas ang kanilang mga kamay, I declare your healing to be upon them, O God. Pagalingin mo sila, Panginoon, at hipuin mo sila, O Diyos. Anuman po ang kanilang mga nararamdaman, anuman po ang kanilang mga kahilingan, O God. Lord, wala pong imposible sa iyo. Kayang-kaya mong pagalingin, kagaya ng pagpapagaling mo sa isang invalidong ito, isang paralitiko na 38 years na naghintay ng opportunity para siya po ay gumaling. Lord, hindi po maikli ang iyong kamay para gawin mo din ang milagrong ito sa buhay po ng bawat isa sa amin, O God. At Lord, pahintulutan mo po na ang mga taong ito ma-experience nila ang kagalingan sa kanilang physical, sa kanilang emotion, sa kanilang mga puso. And Lord, even sa depression, even sa giving up, Panginoon, kung meron man pong nawawalan ng pag-asa, Panginoon, Lord, palakasin mo sila. Embrace them, O God. Comfort them, O Lord, and let the power of the Holy Ghost rest upon them, Lord. Puspusin mo sila ngayon, O Diyos, in Jesus' name. Oh, hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus, ito po ang iyong kagalakan, Panginoon, na ang bawat isa ay mapuspos ng iyong banal na spirito para makapamuhay po kami, Panginoon, ng may katapatan, may katagumpayan sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat po, O God, at inaangkin na namin ang tagumpay, inaangkin namin ang kagalingan, O God. Lord, silyuhan mo ang natanggap nilang milagro sa araw na ito sa pamamagitan po ng iyong banal na dugo at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang siyang maitaas at madakila. Ikaw ang siyang mag-protect sa mga anak mo, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all, mga kapatid. Magpatuloy po tayo. At sabi ng Panginoon, huwag na tayong magkakasala para wala na pong mangyaring mas malala. God bless you. At binabalik ko po sa MC natin. Inspiring and encouraging word po yung pinahali sa atin sa mga ito. Isang pangako sa ating Panginoon. Hallelujah.